Hmm. Wala pang isang oras ata mula nung sinalang natin. So, good morning New Zealand. Here we are again. Bablog po tayo. Kasi birthday po ng natin kaibigan ni si Brother Miro. Happy birthday bro. Ito yung birthday boy po natin ha. Salamat bro sa palitsyon. Yan yung birthday celebrant po natin, Brother Miro. Salamat sa kanyang baboy. Nakahuli ata siya ng baboy dun sa Nakahuli siya ng baboy dun sa tuktok ng Mount Ararat. Alin? Hindi na yan bro. Hindi na puputok yan. Oo. Wala na. Hindi na puputok yan pag ganyan ka-crispy. So, shout out sa ating hiniwa na yung lamang loob. Ano luto yan bro? Ito, hinalang. Hinalang. Adobong hinalang. Oh, hinalang. Medyo dry na luto. Na halang-halang. Sa gusto mag-order ng hinalang dyan, PM lang. PM lang. Sa gusto daw magpa-order ng halang-halang dyan. Yeah, mayroon ding hinalang na hindi maanghang. Hinalang na hindi maanghang. Hinalang na sweet hindi manghang. Oh. Paano kaya yun? Shout out pala sa ating professional driver dyan. Ating piloto. Brother Matski. Muka. Buksan mo mukha mo. Para ka-assassin na. Ayun Wow. Mandirigma ng thrill assist. Mandirigma ng thrill assist. Assassin. Assassin dyan So ito po medyo malaki po yung nililitsyo natin. Medyo kalakihan po siya. Sa awa ng Panginoon nakakuha ng baboy si Brother Miro. Sa napansin nyo po maitim yung mukha po kasi siya black and white kasi ang baboy na to. Kaya hindi talaga natin makuha yung pagpapuputi dyan. Pero pag napula na po yan, yung ulo dyan, papantay na yan sa papantay na yan sa buong katawan pag pumula na. So wala pa atang isang oras sinalang po natin to. Alam nyo po kasi tradisyon ng mga Pilipino pag may okasyon talagang namimiss kumain ng lechon. At maganda din kasi kung may handaan na lechon, may pausok sa bahay. Yan. Dito po tayo sa bahay ni Brother Miro. Tama-tama malayo sa mga kapitbahay. Dalawa lang kapitbahay dyan. Tapos dito walang kapitbahay dito sa kabila. Madilim dyan. So walang bahay po dyan. So nakahanap po tayo ng idea. Kumuha tayo ng nyero para mapaglitsunan. Tapos may po tayo, may mga stock ng kahoy si Brother Miro. So kaya ginamitan na rin natin ng kahoy kasi mahal yung dito. Mahal po yung uling kasi dito sa New Zealand. Isang sako na nabili ko po kanina na uling is $50. So convert natin po sa piso, nasa mga 1,500 din po yun. Yung isang sako, pero lang yun, 12 kilos lang po yun na uling. So nabili natin ng $50. Tapos hindi pa makakaluto yun kasi 12 kilos lang yun. So inalalayan po natin ng kahoy. Yan. At ang ganda ng kahoy na to ay maningas po siya. Nakakaluto po talaga siya ng lechon na ganito kalaki. So isipin po natin ito mga live po ito mga 60 kilos po ata ang live nito. So mga karne po dito nas mga sabihin na natin na 40. Ganyan. Nasa mga 40 kilos. Ang karne ng baboy na to. Malapit na pong maluto. Diskarte lang talaga. Kasi iba sa atin at iba din dito sa New Zealand. Tapos sobrang lamig pa. Kung nakikita nyo pong taga-ikot natin, parang ninja assassin, balot na balot sa lamig. Kaya kailangan makaluto tayo ng maayos Laman loob to mga ludi. Kadabis to sa malamig na panahon, maanghang na pagkaluto. Yun Sarap niya bro.
Ewan to. Mga laman loob yan, bro. Mga laman loob, no? Manloob. Grabe yung chip cook natin, no? Sige na. Laman. First step pa lang yan ha, mga lodi ha. First step pa lang yan. So may second step. Pero hanggang 10 step yan, bro. 10 step to. Oh, hanggang hapon pa pala yan. Hapon pa pala kakainin yan. Kasi hanggang 10 step pa pala yan. Yan. So, Kent ninyo ipili. Shout out dyan kay Kent. Ninyo ipili. Sa Pilipinas. Good morning, bro. Medyo maaga po ngayon dyan atas Pilipinas. Kadlaw na. So, buti na lang may kahoy tayo dahil sa sobrang lamig napupurusin po yung baboy niya. Laman ng baboy. Tapos kailangan talaga ng ningas ng apoy para mag-melt yung pagkakaprosin ng baboy niya. So, buti na lang maganda yung kahoy na nakita natin naka-stock doon sa bodega. Nagamit po siya natin para ma-prevent yung sobrang lamig ng baboy. Tapos, kasi nakaprosin po kasi siya. Kahit hindi siya nakapasok sa rape, nakaprosin po talaga siya sa sobrang lamig dito sa New Zealand. So, ayan po. Binanatan po natin ng apoy. Yung tagapahid, no? Bro, anong masasabi mo sa sorb? Ito talaga to yung sulit talaga to kasi una-una yung apoy napakaningas. Saka pangalawa yung siyempre yung taga-ikot. Oo, maningas din, no? Control ba? Maningas din yung utak, yung apoy. Manubila ba? Shoutout ako dyan kay Ate Lydia at kay Brother Randy. Dyan sa Santa Ana, Toledo City. Lydia's Lechon. Lydia Canilansa. Shoutout po dyan sa aking kamag-anak dyan kay Ate Lydia and kay Brother Randy Candilansa. So, tradisyon na po kasi natin talaga na maglechon. Nakakamiss din po kasi maglechon. Since may scale naman po tayo na maglechon, minsan ay ginagamit din po natin basta't may baboy lang. Kahit sa anong paraan, pwede po tayo makapagluto ng lechon. Basta't may tuhugan, may nyero tayo, kahit anong klaseng nyero, kasi hindi po siya pwede ma-expose. Kung sa lupa lang po natin tayo magpapaningas. Kasi ina-absorb sa lupa yung init ng apoy, hindi tayo makapagpaluto ng maayos ng baboy. Kasi nga yung init ng apoy, ina-absorb lang sa lupa. Kahit sabihin na natin nakasiminto po siya. Maganda pag may nyero kasi yung ningas ng apoy niya mag-i-impact lang talaga dun sa sa nyero, tapos babalik yun. Ang hirap pa naman kasi naka-frozen tong baboy. Kahit hindi siya pinasok sa rep, naka-frozen siya dahil sa sobrang lamig dito. So ang ginawa namin talagang pina-melted talaga namin sa ningas ng apoy. Kaya kung nakikita nyo po ay malakas po yung apoy niya. Ayan po. See you po. Good morning po sa lahat and have a blissful day. Yan lang po. Happy Sunday nga po pala at God bless po sa lahat. Brother Mero. Happy birthday, bro. Thank you, bro. Uy.